Muli, maraming salamat po sa inyo and gayon din kay Pastor Ramil for inviting me. Pasensya na po at hindi ko na monitor yung time kanina, no? And we will try to ano uh, uh, i-monitor natin yung time ngayon. Pero I pray na maging blessing po sa atin yung mensahe ngayon. And I pray ang salita lang ng Diyos ang makita natin. Ano? And I thank you pala dun sa food and dyan sa kapahingahan dyan sa likod. No? And na-bless po kami nakapagpahinga sa puyat. At I am really encouraged, no? Pag nakikita ko kayo, I really feel at home sa Laloma Baptist Church, no? Ito, dito ako nagsimula po, no? At ngayon po ay basahin po natin ang Psalm 107, okay, verse 23, Psalm 107, verse 23, tayo po ay tumayo. Let's read. They that go down to the sea in ships that do business in great waters, these see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he cometh and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then they are glad because they be quiet. So he bringeth them unto their desired heaven. Verse 43. Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. At dito naman po sa Acts 27. Yan, Acts 27, verse 14. But not long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon, and the ship was caught, and could not bear up into the wind, and we let her drive. Verse 18. And we, being exceedingly tossed with tempest, the next day they lightened the ship. And the third day we cast out with our hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. Verse 21. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. Verse 43. But the centurion
willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. Verse 44. And the rest, some on boards, some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. Ang title po ng ating message, Surviving the Storm, Surpassing the Storm. Tayo po ay manalangin. O Lord, Heavenly Father, I pray, mangusap po kayo sa bawat isa, O Lord God. O Panginoon, I cannot do this. Kayo ang nakakaalam, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Their troubles, O Lord God, ang kanilang buhay, O Lord God, struggles ng bawat isa. Oh, I pray na kami po ay matuto mula sa inyong salita. Itago niyo po ako, O Panginoon, sa likod ng inyong cross, O Lord God. And I thank you, O Lord God, sa mensahe na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, mahalain po tayong umupo. Alam ko po, medyo pagod po ang marami sa inyo, no? I pray na meron pa rin tayong mapulot, mapulot dito sa ating text, no? At magamit ito para tayo ay lalong lumago bilang isang Kristiyano. Dito sa ating binasa sa Psalm 107, they that go down to the sea in ships that do business in great waters, these see the works of the Lord. Alam niyo po, pag meron kayong ginagawa para sa Panginoon, makaka-encounter ka ng storm. No? Dito sinabi, dun mo makikita yung work ng hands ng Panginoon. Bakit? Tingnan mo dito sa 25:4, He commanded and raised the stormy wind which lifted up the waves thereof. They mount up to the heavens. Alam nyo, alam natin sa buhay natin kung minsan ang problema parang sukdulan abot ng langit. Ang alon, ang taas. Kung minsan sasabihin mo, alam mo kahit na veterano ka ng Kristiyano, hindi ka exempted. Matatakot ka din. Pwede ka ring ma-discouraged. They mount up to the heaven. They go down again to the depths. Aakyat, babagsak. Hindi mo maintindihan anong nangyayari. Their soul is melted because of trouble. Yung puso mo, yung tapang mo, natutunaw. They reel to and fro and stagger like drunken men. Hindi mo na alam. Para kang lasing. Ano bang direksyon? Etong mga ito, mga veteranong mandaragat. Ngunit yung tapang nila natunaw. At hindi nila alam kung ano kanilang gagawin. They are at their wits' end. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Naranasan nyo na ba yun? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat na lang ginagawa ko. Hindi ume-epekto. Hindi ko na alam.
Ito sa verse 28. Then they cry unto the Lord in their trouble. Hindi na nila alam gagawin nila. Tawag ka na ngayon sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. At ito naman ang Panginoon. Verse 29, He maketh the storm a calm. Kung hindi mo na alam ang gagawin mo, lapit ka sa Panginoon. Si Jesus si Jesus Christ, sabi niya sa storm, peace, be still. Shh, pumayapa ka agad. Gulat yung kanyang mga disciples, what manner of man is this? For even the winds obey Him. Alam niyo po, tayo na nakakaranas ng bagyo ng buhay, doon mo makikita kung gaano ka-great ang ating Panginoon. At sabi dito, then they are glad because they be quiet. At ang Panginoon, dinala sila doon sa gusto nilang puntahan. Verse 43, whoso is wise will observe these things. Ang sino man na tao na may wisdom, mamatyagan niya yan. Nang sa gayon, pag dumating ulit at siya ay naglayag na naman, nagkaroon na naman ng bagyo, yes, matatakot ka, pero alam mo na ang solusyon. Alam mo na, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Si Jesus Christ ka, may bagyo, natutulog. Even they shall understand the loving kindness of the Lord. Now, meron tayong story dito sa Acts 27 na binasa natin. Punta tayo sa Acts 27. Ito na yung ating outline. Dito sa verse 1, Ayun. Verse 1, and when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion. Dito, makikita natin hanggang verse 7, verse 8, na sila ay naglayag na. No? So, ang point number 1 natin, the ship and the sailing. Now, this one represents you and your life. No? Nang ikaw ay ipinanganak, nasimulan ang paglalayag mo sa karagatan ng buhay na ito. Maraming unknowns. Sa verse 7 hanggang verse 8, and when we had sailed slowly many days, and scars were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone. And hardly passing it, came unto a place which called the Fair Heavens, nigh whereunto the sea of Lasea. Sailing was now dangerous. Verse 9, now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past,
Paul admonished them. Sa paglalayag mo, kapatid, tayo, mayroong challenges. Mayroong darating na problema. Natural yan. Gagawa tayo ng plano, makaka-counter tayo ng problema. Sa buhay, normal ang challenge. Normal ang heartaches. Normal ang problem. Man that is born of a woman is full of sorrows. Sabi sa Job. At kung minsan, hindi pa natin yun matanggap eh. But know this, sinabi na ng Panginoon, hindi porket Kristiyano ka na, magiging okay na ang lahat. No. Sabi ni Jesus Christ, makaka-encounter ka ng tribulation. If they have persecuted me, sabi ni Jesus Christ, they will persecute you. For the servant is not greater than the master. Sa buhay po natin, makaka-encounter tayo ng problema. Sa pagsisilbi natin sa Panginoon, makaka-encounter tayo ng problema. Sa Christian life natin, makaka-encounter tayo ng problema. Number 2, the seer and the sensibility. Verse 10. And said unto them, Sirs, I perceive this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship. So dito, the seer and the sensibility. Yung seer, ang ibig sabihin din, the man of God. Ang man of God, ang ating pastor, ang trabaho niya ay gabayan tayo. No? Binigyan siya ng Panginoon ng wisdom. Sapagkat ang mundong ito ay puno ng temptasyon, obstacle, kailangan natin ng wisdom. We need the seer and his sensibility. Makukuha niya yon sa salita ng Diyos. Na? Now dito sa verse 11. The sin and the stubbornness. Ito naman ang problema. May pastor tayo na nagbibigay ng advice, hindi na tayo nakikinig. Natural yon. Minsan. Sa verse 11, nevertheless, centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Si Paul, alam niya na yan eh. Nagkaroon na siya ng missionary journey. Alam niya na yung panahon. Nakikita niya na may paparating na bagyo. Sir, huwag tayong tumuloy. May bagyo, manganganib. Hindi lang tayo, hindi lang yung ship, buhay nating lahat. Pero kung minsan, we think we are special. Diba? Exempted ako dyan. Ibahin mo ako. Kaya ko yan.
Meron kang sabi ng pastor natin sa mga young people, be ye not equally yoked together with the unbelievers. Kung Christian ka, huwag ka mag-entertain ng hindi Christian. Hindi, masisave yan. Kapatid, ang dami ko nang nakita. Bihira lang yon. Mas madaling maghatak pababa kaysa pataas. Makinig ka. Brother, alam mo, mag-stand ka. Pag Sunday, para sa Panginoon yan. Hindi, pastor. Nagpe-pray naman ako. Nako. Paano pag dumating ang bagyo? Ngayong walang bagyo, okay. Pag dumating ang bagyo, yari ka. At darating ang bagyo. Sa verse 4, we see the storm and the shattering. Dahil hindi nakinig. Ito, tingnan mo sa verse 14. But not long after, hindi magtatagal, darating ang bagyo. There arose a great tempestuous wind, napakalakas, called Euroclydon. Dati pa pala, may mga pangalan na yung bagyo, no? Ngayon may bagyo daw parating, Inday. Kapangalan ng palayaw ng misis ko, Inday. Sana hindi malakas. Eto si Euroclydon, naku, napakalakas. Tingnan mo sa verse 20. And when neither sun nor stars many days appeared, ang tagal, ni hindi sumisikat ang araw. No small tempest lay on us. Napakalakas na hangin. All hope that we should be saved, then taken away. Hindi na, mamamatay na tayo. Ito na yung binasa natin sa Sami. Wala nang pag-asa. Kaibigan, pag patuloy mong rene-reject ang salita ng Diyos, pag dumating ang bagyo, lulubog ang bangka na sinasakyan mo. There will be storm and there will be shattering. Nakakalungkot yun. Alam nyo, nakakalungkot. Isa ito sa ikinalulungkot din ng mga mga pastor, mga mentor, yung mga makikita na buhay na nasisira. Na kahit na binigyan mo ng warning, meron kaming ni Ma'am Isa doon, 14 years old ba yun? 14 years old? Inaano namin siya nung siya ay 12 years old at 13. Inaakay namin sa church. Isa yun sa mga una naming nadadala sa church. Pati Sabado sumasama. Oh. Nagka-boyfriend. Ngayon, 14 years old, hindi na nag-church. Sumama sa boyfriend. 14 years old ngayon, buntis. Manganganak na. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Nakakalungkot.
So may dumarating na problema. Paano tayo magso-survive? Paano tayo magso-surpass? At yun naman ang ating tinatalakay ngayon. Sa number 5, the survival and the success. Surviving and surpassing the storm. Simple lang. Number 1. Ito ang number 1. Listen to the man of God. Gusto mong masurpass ang bagyo, number 1, listen to the man of God. Sabi dito sa binasa natin, no? Sirs, sana nakinig po kayo. At hindi na natin inaabot ito. Yan. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst, verse 21, of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete. Sana po nakinig po kayo. To have gained this harm and loss. Yan ang cry natin ngayon eh. Sana nakinig siya. Sana nakinig siya. So young person, young adult, mga fathers, mga mothers, choir members, Sunday school teachers, sana makinig tayo. Listen to the man of God. Listen to the word of God. Joshua 1:8. Kinakanta natin yun kanina. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. It's the only way to have success. Listen to the word of God. Apply it in your life. Because this life is dangerous. Sabi dito ng Bible, ang ating adversary, the devil, is as a roaring lion seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng kanyang malalapa. That's why we need the word of God. Huwag kang umasa sa sarili mong understanding, no? Number 1, listen to the man of God. Listen to the word of God. Ito, number 2. Let go. Let go. Tingnan natin sa verse 15. And when the ship was caught and could not bear up unto the wind, we let her drive. Hinayaan na nila. Let go. One time po, nandun po ako sa Urdaneta, no? Sa Urdaneta. Then, nag-start po kami ng gawain sa Mapandan. Ayan. So, ako po ang preacher doon. At meron po kaming rinentahan na bahay doon at doon kami nagko-conduct ng service, no? Thursday service. At kinakarga ko yung mga upuan sa multicab
No? Tapos dadalhin doon. Mga dalawang balikan siguro, dalawang balikan. At natural, pagod ka at gusto mo matapos na, minsan dalawa, minsan tatlong balikan. Kasi hindi lang naman upuan ang iyong dadalhin eh. Mga mikropono, mga ganon. Usually, ako lang, minsan may young people na sumasama sa akin, tumutulong. At natural lang, nagmamadali ka. Pagod na eh. One time, mayroon akong young person na kasama dyan. Dala-dala namin yung chair. So mabigat. Talagang puno. Yung multicab. Ang multicab maliit lang na yun eh. Ayan, papunta na kami ng Mapandan. Harurot. Hindi ko alam kung anong lugar yon. Merong isang lugar doon, maliit na tulay. Paliko yun eh, paliko. Maliit na tulay. Nako. Hindi ko nakita, syempre paliko, blind spot doon. May kasalubong. May kasalubong na truck. Ay, grabe. Mag-head-on collision kami. As in, head-on collision. Pag ganun ko, gumanon yung multicab. As in, alam nyo, yung sa pelikula na, totoo pala yun. Narinig ko yung, at nung nakita ko, wala na to sa control ko. Bitaw. Kasi yun ang sabi ng mga veteranong, kung hindi mo makontrol, bitawan mo. Lalo kang madidisgrasya pag pinilit mo. Tapos binitawan ko. Ay, grabe. Yung multicab, umikot to. Tapos, ganito ang itsura no? Tulay ito, dito kami, yan, tulay, paliko. Dito kami magsasalubong. Mayroong maliit na driveway dito, papunta sa isang bahay. Ay, grabe. Maliit na driveway Bangin. Yung multicab, na-shoot doon. Eksakto. Sabi ko sa young person, huwag mong sasabihin kahit kanino na nangyari ito Well, kapag ka ikaw ngayon ay nasa gitna ng storm at hindi mo na kayang kontrolin ang mga sirkumstansya, just let go. Let go. Do not try to control what you cannot control. Let go. Maraming church na nag-i-split because the members cannot let go. The pastor cannot let go. May kinuwento yung pastor ko, si Pastor Galian. Mayroon sa kanilang church na nag-split dahil lang pinag-aawayan yung kulay ng kortina. Pinag-aawayan nila kung ano yung kulay ng kortina na dapat gagamitin. Nag-split. You cannot let go. Some of us meron dito, may bitterness, 10 taon na, ayaw mo pang pakawalan. Let go! Let go!
Nag-aaway kayo. Nag-aaway kayo. Hindi ako ang tama. Ako ang tama. Ako ang tama. Let go. Maghihiwalay lang kayo. Hayaan mo na ang Panginoon. Meron kang bisyo. Ayaw mong i-let go. Let go. Let go. Pilit mong, hindi, imamanage ko to. Imamanage ko to. Kaya ko mamuhay bilang Kristiyano, pero kaya ko din i-manage to. No, let go. You cannot serve two masters. Let go. Sabi dito, we let her drive. Hindi na natin to makontrol. Surviving and surpassing the storm. Number one, listen to the man of God. Listen to the word of God. Number two, let go. Number three, lighten up. Lighten up. Dito sa verse 18, and we, being exceedingly tossed with tempest the next day, they lightened the ship. And the third day, we cast out with our own hands and tackling of the ship. Tinanggal nila lahat ng hindi kailangan. Tinapon nila sa dagat. Lulubog na tayo. Itapon na natin to. Verse 22. And now I exhort you, be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. Ito yung sinasabi ni Brother Maning kanina. Ngumiti ka naman! Lighten up. Ang bigat. Mabigat eh. Just lighten up. Verse 25. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Verse 38. And when they had eaten enough, they lightened the ship and cast out the wheat into the sea. Gusto mo mag-survive? Lighten up. Masyadong mabigat. Itapon mo yung mga hindi kailangan. Sabi nga ni Paul, no? Godliness with contentment is great gain. Yung ship natin masyadong mabigat. Maraming hindi naman kailangan. Hindi yan makakatulong, lalo na pag may bagyo. Itapon mo na yan. Ito sa Hebrews chapter 12. Verse 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. May mga bagay na hindi naman makakatulong sa ating pagtakbo. May mga bagay hindi naman makakatulong sa paglalayag natin, lalo na kung may bagyo. Lighten up. Naku, yung sin, which that so easily beset us, let it go. Hindi ako kakanta ng let it go,
but lighten up. No? Paano ka mag-lighten up? Lean on the Lord. Lay it all to God. Kagaya ng mga marinero, sabi, hindi na nila alam ang gagawin nila, tumawag sila sa Panginoon. Lord! Paano ka magla-light up? Paano ka mag-cheer up? Lean unto the Lord. Tingnan mo dito sa verse 21. But long after absence, Paul stood and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not loose from kept to have gained harm and loss. Now I exhort you to be of good cheer. Bakit? Nagtitiwala siya eh. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. Nagtitiwala ako sa Panginoon. Hayaan na natin ito sa Panginoon. Psalm 34, verse 8. Psalm 34, verse 8. Oh, taste and see the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Si David, sabi niya, hali kayo, tikman ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Verse 6, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Lean unto the Lord, not on your own understanding. Psalm 37, verse 3. Trust in the Lord and do good. So shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Lilipas yan. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Verse 7, rest in the Lord. Parang tayo nakaupo no? Kapag nakaupo tayo, yung confidence mo nandiyan sa upuan na kaya kang buhatin. Kapag nasa gitna tayo ng storm, rest in the Lord. Ipaubaya natin sa Panginoon and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Huwag ka na mag-worry. Di ba sabi ni Jesus Christ, huwag mo nang isipin kung ano yung kakainin, ano yung isusuot. Alam ng Diyos may mga pangangailangan ka sa mga bagay na iyan. Ang buhay ay hindi lamang sa kung ano ang iyong kinakain, ano ang iyong sinusuot. Sabi niya, tingnan mo ang mga lilis. Hindi sila nag-iikot.
hindi nagtatrabaho. Pero si Solomon, hindi pa nadamitan, kagaya niya. Ang mga ibon, walang trabaho. Hindi sila nagka-clock in, clock out. Clock, 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 clock. Ay. Pero sabi diyan, walang isang ibon na namamatay na hindi nalalaman ng Diyos. Ikaw pa kaya? Mas importante ka? Hindi ba ang ibon nabibili ng isang kusing? For even your hairs are numbered. Ang iyong buhok, alam ng Diyos. Sinabi yan ni David eh. All my members, are they not written in thy book? Lahat ng parte ng katawan ko, naka-record, di ba? Ganun. For I am fearfully and wonderfully made. Ganun ka ka-espesyal sa Panginoon. Bawat kailangan mo, alam niya. May bagyo ngayon, alam niya yan. He is still in control. Pinahintulutan niya yan eh. There is no temptation such as common to man. Walang bagyo sa buhay mo na hindi dumaan sa knowledge ng Panginoon. Kung nararanasan mo yan, inalaw niya yan. May purpose si God. At kung minsan linalabanan natin yun, let go. Lean on the Lord. Trust in the Lord. Rest in the Lord. Panginoon, hindi ko na alam. Ang gagawin ko, ikaw na bahala. Eto, kaibigan, may isa pa na dapat mong ipagkatiwala sa Panginoon. Ang iyong kaligtasan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit pilitin mo ng pilitin. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved. Sa biyaya lang ng Diyos. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kahit gawin mo ng gawin, hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Trust in the Lord. Pagod ka na ba sa bagyo? Ito sabi ni Jesus, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka kay Jesus. For my yoke is easy and my burden is light. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Alam niya nga, bilang ng buhok mo eh. Alam niya yung bagyo na pinagdadaanan mo. Pinagdaanan niya lahat ng hirap sa mundong ito. Surviving and surpassing the storm. Number 1, listen. Listen to the man of God. Listen to the word of God. Number 2, let go. Let go. Number 3, lighten up. Lighten up. Ano yan? Tapon mo kung hindi mo kailangan. Tanong mo sa Panginoon, Lord, ano yung kailangan kong itapon? Number 4, lean on the Lord. Lay it all to God. Eto, lastly, kung kaliwat kanan, puno ng problema, hindi mo na alam ang iyong gagawin, nasa gitna ka ng bagyo,
Do not give up. Do not give up. Verse 44, and the rest, some on broken boards, some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. Tinupad ng Diyos yung pangako niya. Ito ang problema natin. Nagkaroon tayo ng problema, tumitigil na tayo sa pag-church. No! Attend ka pa rin ng church. Teka, may problema ako, ang bigat. No, sige lang. Don't give up, magpatuloy ka lang. May problema ka sa bahay, titigil ka ng Bible school, don't give up! Patuloy ka lang. Patuloy ka lang. Nahihirapan na ako, titigil na ako sa soul winning. No! Don't give up! Patuloy ka lang. Gumuguho na ang buhay ko. No! Don't give up! Some on broken boards, some on broken pieces. Teka, pagod na ako sa kakakampay. No! Don't give up! Kung kailangan mong kumapit sa broken boards na yan, kumapit ka lang dyan. Pero huwag kang susuko. Lulubog ka! For our adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Yan ang gusto ni Satan. Tumigil ka! I will stop praying. I will stop going to church. No! Lulubog ka, kapatid! Wag! Wag! Magpatuloy ka lang. Makakarating ka rin dyan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Go on! Go on! Some on broken boards, some on broken pieces. Sira na ang buhay ko. Don't give up! Kumapit ka lang! Hindi mo alam! Brother, hindi mo alam, pinagdadaanan ko, sira na, wasak na ang buhay ko. Don't give up! Some on broken boards, some on broken pieces. Sige lang, kumampay ka 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 lang. Darating ka rin doon sa dulo. Yan ang problema natin eh. Nag-give up tayo. Ba't tayo nag-give up? Nakalimutan natin yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi na tayo nakatingin kay Jesus. Sa problema na tayo nakatingin. Sa bagyo na tayo nakatingin. Sa barko na nasira at nawasak tayo nakatingin. Hindi na kay Jesus. Dito sa chapter 28, makikita mo, nakarating sila sa isla. Ang pangalan, Miletus. Ang mga tao doon, hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pero naligtas yung mga yun. Bakit? Nakarating sila doon eh. Na-share yung gospel. Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Si Paul, tinuklaw ng viper. Thank you po. Hindi namatay. Yung anak ng chief, napagaling. Naligtas sila. Baka pag nag-give up ka, may mga tao na hindi makakarinig ng gospel. Don't give up. This is not just about you. May mga tao na nangangailangan ng gospel. Mabuti ikaw, ligtas ka na eh.
Ang pinakamasamang mangyayari sa'yo, mamamatay ka, pupunta ka ng langit. Yun na. But don't give up. Lilipas din yan. Trust also in Him, and it shall come to pass. He shall bring it to pass. Surviving and surpassing the storm. Listen to the man of God. Listen to the word of God. Let go. Lighten up. Lean on the Lord. Lock on. Do not give up. Do not give up. Sige po, maraming sana tayo po ay tumayo. Dadako na tayo sa ating invitation. O Lord God, Heavenly Father, salamat po sa mensahe na ito. Sa mga pangako ninyo, Panginoon, tunay nga po, O Lord, kayo ay napakabuti. Panginoon, hindi ko alam kung meron po dito na dumadanas ng bagyo. And I pray that they will trust on you, sapagkat ang kasagutan ay nasa sa iyo lamang. And I pray that they will not give up. Baka may Bible school student, O Lord God, na nag-iisip na tumigil. O Lord God, I pray that he will not give up. Baka mayroong mga member dito na gustong tumigil sa ministry na pinagkatiwala mo. Oh, I pray that they will not give up. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng aming pangailangan. At lahat ng aming pinagdadaanan, ito ay iniiwan na po namin sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po bang susunod na gagawin? Sige. Mag-invitation po ba? Sige po. Dadako po tayo sa invitation. Sige po, yung pa ang ulo. I really don't know kung ano po ang inyong pinagdadaanan, kung meron pong pinangusap ang Panginoon sa inyo. Kung kayo po ay may natutunan, nangusap ang Holy Spirit po, please come forward. Kausapin niyo po ang Panginoon. Isuko niyo po yan sa Panginoon. Kung gusto mo, mapagtagumpayan ang mga bagyo. Hindi ko alam kung anong parte ng mensahe na ito. Ito ba ay patungkol sa point number 1? Listen to the word of God. Kung meron kang payo na narinig, nagsastruggle ka na sumunod, ilapit mo yan sa Panginoon. Yun ang first step. Ang first step, lumapit ka sa Panginoon. Lord, isinusuko ko ito sa iyo. Let go. I don't know kung ano yung pinanghahawakan mo dyan. Baka magandang bagay yan, pero gustong pabitawan sa iyo ng Panginoon. Baka isang negatibong bagay na dapat talagang buong bitawan. Isuko mo yan sa Panginoon. Let it go. Lighten up. Itapon mo yung mga bagay na dapat mong itapon. Hindi lahat ng bagay ay makakatulong sa iyong race.
Lean on the Lord. Trust on the Lord. At panghuli, do not give up. Do not give up. Tayo manalangin. O Lord God, Heavenly Father, I pray that you would bless the decisions ng bawat isa. Narinig niyo ang kanilang pangailangan. Narinig niyo ang kanilang panalangin. Alam niyo ang kanilang pinagdadaanan. O Lord God, I pray that you would bless their decisions. It will not be easy. But I pray na sa kanilang pananampalataya sa inyo, ito ay kanilang ma-overcome. That they will survive. And not only that, they will surpass. And they will have success, O Panginoon, amidst these storms. Hindi lang sa kasalukuyang storm, sa mga storm na darating. This we pray in Jesus' name. Amen.